Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, insyaAllah, so tinatuloy natin yung pagtalakay sa Kitabul Jihad. InsyaAllah. Pero bago yun, doon sa mga hadith tungkol sa Fadlul Jihad, insyaAllah, ang sumunod na hadith, yung huli nating natalakay yung tungkol sa gantimpala ng sino man na nasugatan o napinsala, nagkaroon ng injury sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay paraiso din, insyaAllah, at iba pang mga natukoy. Sumunod na hadith, iniulat ito ni na Abu Dawud at Imam at-Tirmidhi mula kay Mu'adh radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin fawaqa naqatan wajabat lahu al-jannah fawaqa naqatin wajabat lahu al-jannah. Sino man ang makibaka sa landas ni Allah, kahit sa maikling panahon lamang. Yung fawaka nakatin dito na tinutukoy, kahit maikling panahon nakatumbas ng paggagatas sa kamelyo, siya ay magagantimpalaan na ng paraiso, insyaAllah. Ang gantimpala nito ay paraiso, na gayon din, wajabat lahu al-jannah, sa pagkakasabi dito, magiging obligado para sa kanya ang paraiso. Ibig sabihin, ibibigay talaga ni Allah ang gantimpala nito, insyaAllah. وَمَنْ جَرَحَ جَرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَقَبَ نَقْبَةً فَإِنَّهَا هِيَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزِرِ مَا كَانَتْ. At sino man daw ang masugatan o magkaroon ng galos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom ay bubuhayin siyang muli, nadala pa rin niya ang mga galos at sugat na ito bilang pagpaparangal sa kanya. Na maaring ang sugat na ito ay hindi yung kinamatayan niya na sugat. Pero lilitaw pa rin ito sa araw ng paghuhukom, insyaAllah, bilang pagpaparangal sa kanya, tanda ng kanyang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Launuha az-za'faran warihuha kalmisk, na ang kulay daw nito ay parang saffron, parang orange, ganon. Malapit na sa kulay ng dugo ang galos na ito o sugat na ito, pero ang amoy nito ay katulad ng pabango na misk. Sumunod na hadith, iniulat ito ni Imam at-Tirmidhi mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu qal marra rajulun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sya'bin fihi uyayna min ma'in udbatun fa'ajabathu. Sasabi ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, meron daw isa sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napadaan sa isang lambak na meron ditong uyayna. Uyayna, maliit na bukal ng tubig. Maliit na bukal ng tubig, at ang tubig nito ay sariwa. Ibig sabihin, hindi maalat, hindi mapait. Ito ay sariwa na tubig, matabang na tubig. At nagustuhan niya ang lambak na ito. Faqala, law itazaltu an-nasa
faqamtu fi hada sya'ab. Sabi niya, gusto sana niya na iwan ang mga tao at tumira na lang doon sa lambak na yun. Kasi nandun na sa lambak na yun yung lahat ng kailangan niya. Tubig lalong-lalo na. At kapag may tubig, inshallah, makapagtanim ka ng halaman, makapag-alaga ka ng kambing, tupa, at iba pa. So ito sana yung gusto niya. Walan af'ala hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So gusto nga niya talaga ito pero ayaw niya na tumira rito hanggang sa humingi muna siya ng pahintulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal la taf'al fa inna maqama ahadikum fi sabilillahi afdalu min salatihi fi baytihi sab'ina ama. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang binanggit sa kanyang tungkol dito, sabi niya, huwag ninyong gagawin ito na mananatili sa lambak na yun. Dahil ang pananatili ng sino man sa inyo sa landas ni Allah, ibig sabihin sa jihad, ay mas mainam para sa kanya kaysa sa pagsasagawa ng sala sa kanyang bahay ng 70 taon. So ibig sabihin dito, kung merong jihad, mas mainam nga sa taong mag-jihad kaysa manatili sa kanyang bahay o kahit ano pa mang bagay na nagugustuhan niya sa kanyang bahay o sa kanyang bakuran o doon sa lugar na kanyang tinitirahan. Ang pananatili niya sa jihad ay mas mainam para sa kanya kaysa sa sala na 70 years doon sa bahay niya na malayo siya sa jihad. Pero syempre ngayon, wala namang jihad. So ayon sa iba pang mga hadith, mas mainam nga na ang tao ay nakatira na lang sa liblib na lugar na malayo sa pinsala ng tao at hindi siya nakakapaminsala sa ibang tao. At tinugtong dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilukumul jannah? Ayaw ba ninyo na patatawarin ni Allah ang inyong mga kasalanan at ipapasok kayo sa paraiso sa pamagitan ng jihad? So ito yung tinutukoy niya. Ibig sabihin dito, kung merong jihad, mag-jihad. Pero kung walang jihad, syempre, mainam din ang manatili na malayo sa mga tao, lalong-lalo na sa dulo ng panahon. Kapag naglitawan na ang fitna at kapag dumating na si Dajjal, lalong-lalo na. Ugzo fi sabilillahi man katala fi sabilillahi fawakanakatin wajabat lahu aljannata. Kaya makibaka kayo sa landas ni Allah. Dahil sinamang nakikibaka sa landas ni Allah na kahit kasing haba lang ng pagpapagatas sa camel o dalawang pagpapagatas sa camel, siya ay tatanggapin nga sa paraiso, insyaallah. Siya ay tatanggapin sa paraiso, insyaallah. Dito ay napagtibay na paraiso ang gantimpala ng sinuman na nasa jihad, insyaallah. Pero syempre, provided na ginagawa niya ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kaluguran ni Allah, hindi para purihin siya ng mga tao na siya ay matapang o siya ay nagjihad para sa ganima. At syempre, gagawin niya ang jihad ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sa kaparaanan ng mga terorista o iba pang nagsasagawa ng pekeng jihad. Ngayon ang sumunod na usapin, al-mas'alatu thaniya. Ang pangalawang usapin, syurutul jihad. Ang mga kondisyon ng jihad, insyaallah. At kapag sinabing syurut o kondisyon, nauuna palagi ang syurut kaysa doon sa kinukondisyonan nito. Yun ang ibig niyang sabihin. Halimbawa sa syurutus salah, ang 5 sa pangunahin sa syurutus salah, pagdating ng oras, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magsala na wala pa yung tamang oras ng salah. Istiqbalul qibla. So dapat nakaharap ka sa qibla bago ka pa magtakbiratul ihram.
Kasi kung nagtakbiratul ihram ka na, tapos nakatalikod ka pala sa kibla, batil ang sala. Ulitin mo ang takbiratul ihram. Hindi pwede na pipihit ka lang. Hindi pwede na pipihit ka lang. Sa Satrul Awra, ganun din. Pag takbiratul ihram mo, dapat natatakpan na ang aura mo. Ngayon, nagtakbiratul ihram ka, wala ka palang pantalon. Wala palang pantalon. Hindi pwedeng isusuot mo lang yung malong. O kailangan ulitin mo yung takbiratul ihram. Ano pang kondisyon? Tahara. Ganun din. Nagtakbiratul ihram ka, wala ka palang wudu. Ulitin mo ang sala. Umalis ka, magwudu. Balikan mo ang sala mula sa takbiratul ihram hanggang sa dulo nito. Tapos syempre yung niyah. So kapag mali ang niya mo ng sala, so dapat unahin mo yung sala na nauna dapat sa mga oras, di ba? So ganun siya. So ulitin mo yung sala doon sa tamang pagkakasunod-sunod nito, insyaAllah. Nagsala ka, ang intention mo, isya. Tapos naalala mo, hindi ka pa pala nakakapag maghrib. So sinasabi ng mga scholar ang pinakatama rito. Ulitin mo ang sala. Magsala ka ng maghrib, insyaAllah. Magsala ka ng maghrib, insyaAllah. Bago ang isya. Yushtaratu liwujubil jihad sab'atu syuruta. Kinukondisyon daw sa jihad ang 7 kondisyon. Siyempre sa mga kondisyon na ito, kondisyon ito doon sa mujahid, doon sa nagjijihad. Kasi dapat malinaw ito sa mga tao. Kasi halimbawa sa zakah, di ba tinalakay natin yung zakah? Dalawa yung klase ng kondisyon doon. Kondisyon ng tao, kondisyon para sa tao na magbabayad ng zakah, at kondisyon ng kanyang yaman na mula roon ay sisingilin ang zakah. Kondisyon para sa tao at kondisyon para sa yaman. Pero dito, yung pangunahin natin na matatalakay, insyaAllah, yung kondisyon para sa sino man na magiging obligado para sa kanila ang jihad. Kondisyon para sa sino man na magiging obligado sa kanila ang jihad, insyaAllah. Na magiging kondisyon ito para sa sino man na ang jihad para sa kanila ay fardu kifaya o para sa sino man na ang jihad para sa kanila ay fardu ain. Regardless, kung ang kalagayan niya ay fardu kifaya sa kanya o fardu ain, ang jihad, ang mga kondisyon na ito ay dapat na matutupad muna. Otherwise, hindi siya pwedeng magjijihad. Hindi siya pwedeng magjijihad. So 7 nga ito. Wahiya, unang-una al-Islamu, sa dapat Muslim ang nagjijihad. O halimbawa nga na mayroong mga hindi Muslim na makikibaka kasama ng mga hindi Muslim. Mayroong mga hindi Muslim, halimbawa may mga hindi Muslim na makikibaka sa mga kalaban ng mga Muslim. Kumbaga kasama sila ng mga Muslim, pero hindi sa parehong hanay, katulad ng nilinaw na natin doon sa pagtalakay natin sa Nawaqidul Islam, doon sa Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. So pwedeng tatanggap ng tulong ang Muslim sa kuffar laban sa iba pang kuffar, pero hindi sila magkasama sa isang saf o sa isang linya. May ibang hukbo, may ibang mga sundalo ang kuffar, katulad ng nangyari sa Uhud. Sila Mukhayrik, may sarili silang grupo, at ang mga Muslim may sarili silang grupo. Ang kuffar na narito sa jihad na ito, kumbaga, sabihin man natin na nasa parehong lugar, parehong panahon, so hindi sila kasama dito. Hindi sila may tuturing na mujahidina fi sabilillah. Hindi. Sumunod yung bulog, yung pagdating sa tamang edad ng pagbibinata. Wal aqlu, dapat mayroong matinong pag-iisip ang nagjijihad. Siyempre, langan naman papadala mo doon si Raulo, pagbabarilin yung mga kasama nun. Diba? Wal hurriya,
dapat malaya, hindi siya alipin. At actually, kung sa jihad, na babanggit ng mga scholar yung tungkol sa paghingi niya ng pahintulot sa pinagkakautangan niya. Kung pwede pa siya mag-jihad. May utang, hingi mo na siya ng pahintulot doon sa pinagkakautangan niya kung pwede ba siya mag-jihad. Kasi pag mamatay siya, maaaring hindi na siya makakapagbayad ng kanyang utang. Sumunod, wal istitaatul maliyah wal badaniyah. Ang kakayanan na pisikal at pinansyal. So dito, badaniya siyempre kasi dapat may sapat na lakas yung tao na magjijihad, nakakatakbo siya, nakakabuhat ng armas. Yung katulad lang din ng requirement sa ibang mga hukbong sandatahan. So applicable ito sa jihad. Applicable din ito sa jihad. Yung maliya, kaya dito natutuko yung maliya, primarily nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kasi mismo ang bumibili ng sarili nilang sandata. Sila. Pero maaari kasing mangyayari na ibibigay ng gobyerno ng Muslim ang sandata, pero halimbawa niyan kung yung pamilya ng magjijihad ay may iwan niya sa hindi magandang pinansyal na kalagayan, so may mga titingnan pa ng mga usapin doon, inshallah, kung wajib ba talaga sa kanya ang magjihad. At tinukoy dito, wassalamatu minal amradi wal adrar, na ang mujahid na ito, inshallah, siya ay walang kapansanan o walang sakit. Hindi siya pilay, hindi siya bulag, at iba't iba pang mga kapansanan na maaring makakaapekto sa kanya sa kanyang performance o sa katuparan sa kanyang tungkulin. Pero kung yung kanyang kapansanan halimbawa ay hindi naman nga nakakaapekto sa kanyang performance, kasi maaring merong kapansanan, may tuturing na disability, pero hindi naman makakaapekto sa tao, sa jihad. Halimbawa yung PP, so pwede naman siyang mag-jihad, inshallah, kahit siya ay PP. Kasi hindi naman makaapekto sa kanya yung kawalan niya ng kakayanan na magsalita. Kasi pwede namang merong ibang tao na magsasalita para sa kanya. Pero syempre yung bingi, minsan kasi, madalas kasi yung PP, bingi din. Kaya hindi sila natutong magsalita kasi hindi sila nakakarinig sa tao kung paano magsalita. Syempre, titingnan din yung bagay na yun, inshallah. Kung meron mang PP halimbawa na nakakarinig naman, maaring walang dahilan para hindi maging wajib sa kanyang jihad o hindi siya humayo sa jihad kapag siya ay tinukoy na maging kabilang sa mga magjijihad, inshallah. So sa mga kondisyon na ito, sa una, fala yajibul jihadu alal kafir. Hindi obligado ang jihad para sa kafir. Kung halimbawang merong mga dhimmi, mga hindi Muslim na nasa ilalim ng gobyerno ng mga Muslim, hindi sila magjijihad. Kung meron mang pag-uutos, yung istinfar na tinatawag, ang khalifa, hindi siya bubuo ng batalyon ng mga kuffar para lalaban sa mga kalaban. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin ang bagay na yun. Ang dahilan, dahil ang jihad ay isang gawaing pagsamba. Li'annahu ibadatun wal ibadatu la tajibu alayhi. Dahil ang jihad ay ibada, ito ay hindi magiging obligado kahit sa kafir na nakatira sa lipunan ng mga Muslim. Diba? Katulad kung paanong hindi mauobliga ang kafir na magsala, kafir na nakatira sa gobyerno ng Muslim, hindi yun pwedeng pilitin magsala. Hindi yun pwede pilitin na mag-fasting at hindi rin yung sisingilin ng zakah. So ganun din sa jihad, hindi obligado sa kanyang mag-jihad. Pero siyempre, maaring mangyari na merong hindi direkta na partisipasyon
ang kuffar, halimbawa niyan, sa jihad. Ibig sabihin, non-combatant sila. Kasi pwedeng mangyayari, katulad ng binabanggit ko palagi, sa anumang labanan, pinakamalaking bahagi ng management sa operations, logistics. So maaring mangyayari, halimbawa, merong hindi Muslim na kusinero. So ganung paraan, pwede, inshallah. Hindi Muslim na kusinero, hindi Muslim na doktor, hindi yung medic na kasama ng mga Muslim, mga doktor sa ospital ng mga sundalo. So pwedeng ganun, inshallah. Pero yung direktang nakikibaka, merong hawak na armas, kaharap ng mga kalaban, hindi pwede. Yun ay para lang sa mga Muslim. Wala tasuh minhu. So ito na nga. Nilinaw dito, hindi ito obligado sa kanya at gawin man niya ito, hindi ito magiging tama sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya gagantimpalaan. Hindi siya gagantimpalaan. Kasi halimbawa may makalusot, di ba? O hindi nga obligado sa kanya. Tapos merong nagpanggap na Muslim, hindi siya Muslim, nagpanggap na Muslim, sumama sa jihad at napatay sa jihad. Sa araw ng paghukom, hindi siya shahid. Hindi siya shahid, hindi siya magagantimpalaan na katulad ng shahid ma'araka na Muslim. Hindi. Ito yung ibig sabihin dito na wala taso minhu. Hindi ito magiging tama sa kanya, hindi ito tatanggapin mula sa kanya. وَلِأَنَّهُ لَا يَتَوَافَرُ فِيهِ الْإِخْلَاصُ وَالْأَمَانَةُ وَالطَّاعَةُ. Gayun din, kabilang sa mga dahilan kung bakit hindi natin pwedeng isasama sa hukbo ng mga Muslim ang kuffar, dahil wala silang taglay na ikhlas, wala silang taglay na pagiging mapagkakatiwalaan, at wala silang taglay na pagsulod. Pero syempre lahat ng ito inuunawa natin sa konteksto na Islamiko. Kasi maaring merong kuffar na masunurin, kahit sa Muslim na pinuno. Pero, syempre, paano halimbawa kung sasabihin ng pinuno, magsala na. Magsasala ba yung kafir na mujahid? Hindi rin. So, sa ganung bagay, magkakaroon ng kakulangan o pagkukulang sa kanyang bahagi. Kaya, hindi sila inoobliga. At gawin man nila ito, hindi rin ito tatanggapin mula sa kanya. فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ بِالْخُرُوجِ مَعَ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ. Na dahil dito, hindi pa hintulutan ng sino mang kafir na magjihad kasama ang hukbo, ang mga sundalo ng mga Muslim. Ito ay exclusive para lang sa mga Muslim. Ito yung kulang sa atin ngayon . Sabihin nila yung ideya ng pagiging exclusive ng Islam, pagiging exclusive ng pagiging Muslim. Kasi mga Muslim ngayon, kung sino-sino na lang pinapasyahada. Wala lang, basta magtataas ng kamay yun, nire-report sa sponsor, tapos na. Pinamimigay lang nila ang Islam na para bang candy, parang walang halaga. Hindi ganun. Hindi ganun ang Islam. So dapat tayo, meron tayong pride sa pagiging Muslim, hindi rin tayo basta-basta na mag-aalok sa mga tao na Muslim na sila o ganito, ganyan. Hindi. Kung yung fraternity nga, mamamatay ka muna bago ka makasali sa kanila. Dito pa kaya sa relihiyon na ito na paraiso ang ipinapangako ng relihiyon na ito sa mga tao. Tapos, hindi man natin sinasabing gayahin yung fraternity. Sinasabi ko rito, yung maging maarte. Maging maarte rin tayo sa kung sino yung gugustuhin natin na maging Muslim, inshallah, hindi yung kung sino-sino lang. Ngayon nangyayari. Kung sino-sino lang yung pinagsisyahada, kung ano-ano lang din yung kanilang mga ginagawa. Mga walang commitment sa relihiyon. Liban na lang sa kinahabagan ni Allah. Na maaring nadali o nabiktima ng syahada modus per bandang huli ay ginawang matuwid ni Allah. At yun ay bibihira. Bibihira na nangyayari ang ganoon. So merong sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabi dito sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli al-mushrik alladhi tabi'ahu fi Badrin. Meron daw hindi Muslim na
gustong sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Badar. Tinanong niya ito, tu'minu billahi wa rasuli, nananampalataya ka ba kay Allah at sa kanyang sugo? Sabi ng lalaki, la, hindi. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farji falan astaina bimushrikin. Bumalik ka na lang kasi hindi ako hihingi ng tulong sa mushrik. Hindi ako hihingi ng tulong sa mushrik. So ngayon maaaring itatanong ng tao, bakit doon sa Uhud nandun sila Mukhayrik? Sa Uhud, hindi naman sila tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinupad lang nila ang Constitution of Medina na kapag ang Medina ay sasalakayin ng sinuman, ay sama-sama silang magtatanggol sa Medina. Muslim, Hudyo, o iba pang mga tao doon na hindi Muslim, lahat sila ay magtutulong-tulong sa pagtatanggol sa Medina, inshallah. So ganito kasimple ang usapin na ito ng jihad, na ito ay obligado lang para sa mga mananampalataya, alhamdulillah. At yung mga natitira pa na mga kondisyon, inshallah, ay matatalakay pa natin next week ng mas malawak at mas malalim, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.